Pinuna ng dalawang senador ang foreign policy ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Wala nang sigurong pinaka matinding statement galing sa Amerika. Kasi ibig sabihin nito, nasa waiting game ba tayo? Waiting game? Yung mga military agreements, wala tayong kararatnan dyan. So mabigat yun. Mga kababayan, yung Mutual Defense Treaty, pag binasa nyo yan, mabigat yan. Ibig sabihin, gera na. Kahit ang gulo wala sa rehiyon natin, apektado po tayo sa presyo ng mga bilihin, yung mga items, yung mga siniship nga doon sa may Middle East, tumaas na po ang cost nila kasi sa insurance pa lang tumaas na eh. Bilhin nila yung mga Filipino products, hindi naman tayo nagsasabi na bigyan mo kami ng limos eh. Ay tinawag ni Senator Robin Padilla na drastic o marahas ang hakbang ni Marcos para sa relasyong panlabas ng bansa. Pinuna ng dalawang senador ang foreign policy ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa isang interview sa media araw ng Lunes, ay tinawag ni Senator Robin Padilla na drastic o marahas ang hakbang ni Marcos para sa relasyong panlabas ng bansa. Partikular na tinukoy ni Senator Padilla ang lumalalang tensyon sa South China Sea dahil sa pagkiling ng gobyerno ng Pilipinas sa bansang Amerika kontra sa China. Wala nang sigurong pinaka matinding statement galing sa Amerika. Kasi ibig sabihin nito, nasa waiting game ba tayo? Waiting game? Pag may nangyari, halimbawa, dyan sa basaan ng tubig dyan na hindi tayo gumaganti, may madisgrasya dyan na Filipino citizen o Filipino serviceman. So, ibig sabihin, enacted na ang MDT. So mabigat yun. Mga kababayan, yung Mutual Defense Treaty, pag binasa nyo yan, mabigat yan. Ibig sabihin, gera na. Para naman kay Senate Minority Leader at former chairperson ng Committee on Foreign Relations, Aquilino Coco Pimentel, ang Pilipinas ay dapat maging contributor sa pagpapahupa ng tensyon sa mundo. Apektado na anya ng gyera sa pagitan ng Ukraine at Russia at ng Iran at Israel ang presyo ng mga bilihin. Asahan na mas lalo pang maapektuhan ang ekonomiya kung makikigulo pa ang Pilipinas sa bansang China. Kahit ang gulo wala sa rehiyon natin, apektado po tayo sa presyo ng mga bilihin, yung mga items, yung mga siniship nga doon sa may Middle East, tumaas na po ang cost nila kasi sa insurance pa lang tumaas na eh. So, yan po yun. So, apektado rin po ang ekonomiya natin. Maging ang trilateral summit sa pagitan ng US, Japan at Pilipinas na isinagawa kamakailan ay pinuna rin ng senador. Kinestyon ni Senator Coco kung bakit milyong-milyong dolyar na halaga ng military support para sa EDCA sites ang isinusulong ni US President Joe Biden para sa Pilipinas. Ipinunto ng senador na bagamat makasaysayan ang pagpupulong ng tatlong bansa ay hindi naman positibo ang dala ng military support para sa Pilipinas. Mas magandaan niya kung pagpapabuti sa ekonomiya ang tinatalakay sa nasabing pagpupulong ng tatlong pinuno ng bansa. Yung mga military agreements, wala tayong kararatnan dyan. Kaya yun lang po ang aking dasal na yung trilateral, sana more of economic o economic. Mag-trading tayo. Tulungan tayo ng Amerika, tulungan tayo ng Japan. Mas mayayamang bansa sa atin yan eh. Bilhin nila yung mga Filipino products. Hindi naman tayo nagsasabi na bigyan mo kami ng limos eh.